sinasabi natin dito sa librong ito, maraming kabataan ngayon, hindi na nalalaman ang kanilang pananampalataya. They grow up without knowing the faith. No? Isang panganib yun sa ating bansa, na ngayon ay bansang Kristiyano, na ngayon ay bansang Katoliko pa, na konti-konti mawawala na ang pananampalataya, konti-konti mauubos na itong pag-ibig sa ating pananampalatayang Kristiyano. This firmness, this strength in the Christian faith ay mawawala na. Kaya tamang-tama na itong panahon na ito na Year of the Faith, taon ng pananampalataya, taon ng umpisa ng new evangelization na sinasabi, bagong pagpabahagi, pagpaproklama ng ating pananampalataya, gagawing si Pedro Calungsod na isang santo. Ito isang young person, talagang bata. Namatay siya siguro 17, 18. Yun ang sabi ng mga dokumento na nanggagaling ngayon sa Roma, na tinatanggap nila that he died at 17 or 18. Ilan ang mga kabataan ngayon dito sa Pilipinas na 17 or 18 years old na ibibigay ang kanilang buhay para kay Kristo at ibibigay ang kanilang buhay para sa kanilang pananampalatayang Kristiyano. Ngayon, meron tayong isang talagang witness, isang young person na talagang ibinigay ang buhay niya para kay Kristo. Ito ang ating patron, si Pedro Calungsod. Sa kanya tayo lumapit. Sa kanya natin dalhin ang kabataan ng ating bansa. At sabihin natin, Pedro, kailangan namin ng pananampalataya. We need the faith. Because for a country to be united, for a country to be strong, for a country to have character, for a country to be good, para ang ating kabataan ay lumaki ng mabubuting tao, talagang mabubuting tao, malinis ang puso, matatag ang puso, at lumalapit kay Kristo talaga. At ang ating tunay na kalusugan sa ating buhay, sa ating kaluluwa, kay Kristo lamang manggagaling, hindi pwedeng manggaling sa iba. Kaya, very timely, talagang tamang-tama, it is the right time, parang ginawa ng Diyos ito na ireregalo sa atin that this is the day, this is the year na mailalagay natin si Calungsod sa ating mga altar at mapapaliwanag natin na ito ay isang patron of our faith, patron of our youth. Kaya masasabi natin sa kabataan dito sa Pilipinas, hindi lang sa lahat ng Kristiyano, kundi espesyal sa mga kabataan. This is our patron. Turn to Him, ask Him to bring the grace of faith, ipasok, ibuhos sa lahat ng puso at kaluluwa ng ating mga young people. Let Him be the one who will be the main, as it were, benefactor of the faith in this year of the faith. How long must we sit and wait for a hero? How long must we waste today for tomorrow? To our people that's lost in the dark, we can be guiding hand, shining star. If we only could see that the hero is here in our hearts, young as we are. We can stand and make a stand, heart to heart and hand in hand. With a voice out inside that we can't keep on hiding. Gotta work to make things work, gotta change to change the world. 'Cause we cannot deny, we gotta give it a try. We are never too young to come as one and to make a stand.